Hi guys, good morning sa inyong lahat 'no. So eto another feature tayo ng isang WAG squad 'no. Kasi habang kanina meron kasi akong hinahanap na ano, na gusto kong i-upload 'no. Etong video na 'to particularly ni-record ko siya January pa. So January, February, March, April, May. So almost January, February, March, April, 4 months na 'no, hindi ko siya na-upload kasi na-busy talaga 'no. Pero, hindi ko siya mahanap, sayang 'no. It's about dun sa taga-China na OFW sana na babae. Maganda, maganda yung ano, content ko sana dun kaya lang hindi ko mahanap, tagal na kasi, eh. Naalala ko lang siya nung meron akong kausap na mga WAG squad na sabi ko, "Sige gusto ko i-share yun." Na-record ko na yun, eh, hinahanap ko kanina, hindi ko siya mahanap. So ngayon, dahil hindi ko siya mahanap, try ko na lang mag-record ng ano, ng ibang WAG squad. Okay, so itong WAG squad na 'to, so nakapasa na siya ng 30% challenge, okay. So tinanong ko ano, typically tinatanong ko ano yung realization, ganyan, ganyan. So ito yung sabi niya, "Hindi para sa lahat ng trading, I've been trading since 2017 at ilang beses na sumuko. Sobrang daming challenge na ang nabili ko at nagastos, ilang mentor na din. Darating ka sa point na akala mo profitable trader ka na pero babastusin ka lang talaga ni market. Milyon na napatalo ko bago ko kayo nakilala at sinabi ko na huling subo ko na." 'No. So eto, hindi lang siya nag-iisa. Actually, majority talaga ng WAG squad bago mapunta sa WAG squad kasi nga unang-una ang hirap mahanap ng community natin ng WAG Forex and WAG squad community. Mahirap siya hanapin kasi nga yung demographic ko originally Middle East. Okay, so yung pagkakaintindi ko lang, hindi naman ako expert. Umiikot lang sa Middle East yung page ko or yung suggestion ng page ko. Hindi ko alam kung paano nagwo-work 'no. Kaya recently nagbo-boost na ako ng ads para yung page ko at least lumabas, ma-target ko yung Philippines 'no. So typically talaga dahil mahirap akong mahanap sa social media kasi wala naman kayong makikitang nag-iingay na wag forex or wag squad sa iba't ibang forex community. So, sobrang low-key and low profile ng community natin. Mahirap talaga siya mahanap 'no. So, ang tendency bago tayo mapuntahan, mahanap ng WAG squad 'no, ang dami na nilang nasalihang group, ang dami na nilang nasalihang community, ang dami na nilang nasunog na account 'no. So, typical story 'to 'no. And then yung sinabi niya dito na last subok niya na yung WAG system or yung WAG squad. Hindi lang din siya nag-iisa, 'no. So, majority talaga ng WAG squad sabi ko nga, eto talaga yung last baraha, 'no. Eh, kasi hindi naman ako tumatanggap ng newbie. So, typically ang requirement ko talaga, number one kailangan sunugan na, naka-experience na ng sunog, na-expose na sa market para at least 'pag nag-discuss tayo, strategy na lang yung ituturo ko. Hindi ko na kailangan na-explain yung mga typical basic na terminologies, 'no, mga fundamentals basic ng trading, 'no. So 'yan. So sinabi niya huling subok na daw niya 'to, malayo pa bago ko mabawi lahat pero ramdam ko na ng nagbago na ang tingin ko sa market at kung paano ako mag-trade. Okey, thank you coach. So ito yung ano, ito yung mga dati niyang accounts, okey. Sa Call Financial 'to, grabe, stocks. Ah, Eto konting visuals lang coach, ayan sine-send niya yung mga dati niyang ginagawa, ano. So eto sa stocks 'to, eto I think sa prop firm 'to. Eto yung 30% challenge niya 'no, ah, ano pa 'to, ayan. So nag-send lang siya ng mga visuals ng mga dati niyang ano, investment sa prop firm, sa stocks, bago pa niya nahanap yung WAG squad 'no, ayan. Ayan. So, tingnan natin yung mga visuals na sinend niya. So, eto dashboard 'to ng Profirm, ayan, ayan, ayan. Ang dami niya ng na-try na account, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Tapos eto pa, ah, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17, eto 18, 19, 20, 21, eto yung sa stocks. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, sobrang dami niya ng na-try na prop firm bago pa siya napunta sa WAG Squad, no? So, typical stories 'to ng mga traders, no, na nagta-try ma-penetrate yung trading. Siyempre, sino ba naman ang ayaw, 'di ba? Kung ma-achieve mo yung financial freedom and time freedom sa trading, why not, 'di ba? So, ang point ko lang, may mga ganitong story talaga na I think hindi lang siya nag-iisa, no? Typical story 'to na marami ka ng na-try na system, marami ka ng na-try na strategy, marami ka ng na-try na grupo, marami ka ng na-try na community, marami ka ng trial sa mga prop firms, ayan. 'Yan, sobrang dami na, 'no? So, a little bit of encouragement lang siguro, 'no? Kung ikaw yung nasa same situation na ganito, ah give up na lang. Baka hindi ka makaipon kasi puro napupunta sa prop firm, 'no. So, ipon na lang siguro, sayang ng pera, sayang ng pera. Anyway, 'yun lang, 'no. Pero at the end of the road, at the end of the tunnel, at least meron namang liwanag, 'no. So, tama yung sinabi niya dun na malayo pa pero meron ng pagbabago, 'no, nare-realize niya na, 'no. Kasi hindi lang naman 'yan about sa mindset, na okay, realize ko may pagbabago na. Kailangan reflect 'yan sa statistics. Kailangan lumabas 'yan sa numbers, hindi puwedeng pakiramdam mo profitable 'yan, kailangan mag-reflect 'yan sa numbers. Kaya 'pag kami nagtatanong, "Coach, kailan ako ready mag-live?" Hindi ko masasagot 'yan hangga't hindi mo ako pinapakitaan ng performance. Data yung magsasabi sa'yo na ready ka na, 'di ba? Ang pinaka-goal ko lang is i-guide kita and then eventually ma-develop sa'yo yung consistency, and then pagka meron ka ng performance-based results, merong statistics, hindi lang port snap, 'no, take note. Ang daming nagpo-port snap kasi sa social media, eh. Hindi lang port snap, statistics-based results, merong profits, merong drawdown, makikita mo talaga yung name-maintain yung exposure, name-maintain yung return, hindi man gano'n kasing laki ng karamihan, 'no. At least merong consistency, dun magkakaroon ng realization na, okey, may consistency na ako. Pagka meron ka ng consistency, meron ka ng statistics, 'no, ang susunod na niyan is ite-test mo na ngayon sa live kung kaya ba siyang ma-replicate, 'no, gaano ba kalaki yung magiging factor ng emotions mo 'pag nag-live ka na, 'no. Ah, Siyempre merong involvement yun, 'no, pero ang goal natin is makuha natin yung bliss point na hindi mati-trigger yung emotion mo, 'no, sa gagamitin mo na risk management and money management, okey? Then pagka na-replicate mo na yun sa live, 'no, meron ka ng performance-based statistics sa live, ang next steps na nun is upscaling and compounding na. Kasi nandun na yung system, na-test mo na yung system from demo to live, 'no, meron ka ng basis, 'no. Ang next nun, hindi na yung, ah sinasabi ng iba na, kailangan paglaanan niyo ng oras or kailangan mas maging aggressive kayo para mas malaki yung kita. Hindi, mali yung gano'ng mindset, eh. Kasi ibig sabihin, subjective sa effort mo or subjective kung gaano ka ka-aggressive sa pagte-trades yung profits. Dapat nasa system na siya. Kumbaga 'pag sinabi ng system na no trades, no trades. Pagka may bias, trades ka. Kumbaga kung ano yung rules talaga, rules-based, 'no. Hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman linggo-linggo Pasko. So, may mga pagkakataon talaga katulad ngayong linggo, I think, 2 days medyo nag-flatline yung scoring ng bias. So, yung iba, especially yung mga new ones, yung mga newbies, siyempre gigil ka subukan yung WAG system. Sobrang hirap kontrolin ng emotions, 'no. Kaya lagi kong sinasabi, sunod lang sa rules. 'Pag sinabi ng rules, walang bias at this moment, wala kang choice kung hindi maghintay, magkaroon ng bias, okey? So yun lang, encouragement lang, 'no, kung kung nasa ganito ka sitwasyon,
naku, kailangan mo reviewin yung sarili mong goal 'no. Hindi ako magsasabi sa'yo na, "Uy, ganito gawin mo." Hindi. Tingnan mo kung ano yung financial stability mo, baka mamaya tagilid ka na, unahin mo munang maging stable yung cash flow mo bago ka mag-take ulit ng risk, okey? Mahirap kasi 'yan, mahirap 'yan na ano, all in ka kaagad wala ka pa namang ano, matinong system, wala ka pa namang, talagang consistency, okey? Yun lang guys, maraming salamat. God bless. Bye.